Sa unang linggo ng taong 2024, kababalaghan para sa karamihan ang nangyaring pagdagsa ng tunay-tunaladang isdang tamban o sardine sa baybayin ng Tinoto sa bayan ng Maasim, probinsya ng Sarangani. Ang sandamakbak na mga isdang ito, basta na lang napadpad sa baybayin at di na kailangang hulihin. Nangyari ito particular na sa isang beach resort nitong ikapito ng Enero taong 2024. Yun, parang biglaan kami. Paggising ng mga pamangkin ko, mga madaling araw, mga bandang alas 4, nakita nila yung mga isda na maliliit. Naglabas ng samot-saring reaksyon ng mga netizen nang makita ang video na in-upload sa social media kung saan di magkamayaw ang marami sa pagkuha ng mga isda na nasa baybayin lamang. Marami naman ang namangha. Mashallah, alhamdulillah, blessing ni God, napakaswerte nung mga naligo that time, nakatiming sa buhos ng biyaya mula sa dagat. What grasya? A fish that full of mercury toxins? More blessings, kaya ingatan ng karagatan. Itong Lunes, tinungo namin ang beach resort sa Tinoto, Maasim kung saan na-videohan ang pagdagsa ng mga isdang tamban o sa lokalidad tinatawag nilang lupoy. Malinis na ang shoreline. Wala na ring bakas ng mga pinagkakaguluhang tamban nitong linggo. Sa katunayan, balik normal na ang operasyon ng beach resort at may mga naliligo na rin. Ayon sa kapatid ng nagmamay-ari ng beach, sa buong buhay niya, noon pa lamang raw siya nakakakita ng ganong kadaming isdang tamban na kusang dumagsa sa baybayin. First time nangyari sa buong Sarangani. Parang bigla kami. Ang sabi ng mga tao, ng mga guest sa ibang-ibang bayan, mga guest namin, yan ang blessing. Pero ano nga ba ang rason? Sa likod ng phenomenon na ito, may paliwanag rito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Yun pong nangyaring pagdagsa ng mga isda, kung tawagin natin ay lupoy, nangyayari naman yan sa, hindi lang dito sa atin, maging sa ibang lugar sa Pilipinas, even sa ibang lugar sa ibang bansa. No? Ano itong phenomenon na ito ay matutukoy natin kung malalaman natin kung ano yung mga surrounding parameters katulad ng availability ng pagkain doon sa lugar na yon, pagkain para sa mga isda, at saka yung kung ano yung temperature. Isa sa mga tinitingnan natin yung possibility ng occurrence ng tinatawag na upwelling, kung saan dahil doon sa natural na occurrence, yung malamig na tubig galing sa ilalim ng dagat, umaakyat ito at nagdadala ito ng mga nutrients galing sa baba at nagiging attractive yun sa mga isda katulad ng mga sardines. Para kay Mang Nicanor, biyaya ang nangyari lalo na para sa kanilang resort. At sa dami nga ng mga isda, hinayaan raw nilang pumasok ang mga nais kumuha na hindi na kailangan magbayad ng entrance fee. Ayon kay Mang Nicanor, share your blessings. Marami, mga libo-libong tao bumalik. At saka yung mga guest namin galing ng Takurong, kukuha sila. Sabi namin kuha kayo. Libre yun lahat. Libre. Tapos pating yung mga tao, yung mga entrance namin, hindi namin pa-entrance para makuha yung mga isda na yun. Kinukomment ko din yung effort ng mga nagsipunta doon, na nagdala sila ng coolers. Hopefully may mga ice yun. Tama po yun para ma-preserve natin yung quality kasi for our food safety na rin yun. Maliban sa pangingisda, pagtitinda ng daing na lupoy o tamban, ang pangkabuhayan ng marami sa mga residente sa Tinoto sa bayan ng Maasim. Maging sila, hati ang reaksyon sa nangyaring phenomenon. Ayon kay Nanay Vic na ilang taon nang nagtitinda ng tamban sa Tinoto, masamang pangitain ang nangyari nitong linggo. Sa muang tribulain mangguna sa mua, ma'am, pero magkuan ko lang po mi sa ala na walay mahitabo na dili kun maayo sa mong lugar. Ana lang. Para sa inyong halain. Para sa inyo halain sa mua. Pero ambot ang po sa uban, ang uban po sa mga iuban, blessing daw na. Pero sa mua, dili blessing. Pero magkuan jud mi na, wala jud na hitabo, ana. Ngunit si Tatay Johnny, bagamat namangha rin sa dami ng isdang tumambad sa kanya nitong linggo, itinuturing niya itong blessing. Sa akong huna-huna, grasya nga may abot. Wala na nga akong huna-huna. Base lang sa na-observe namin,
alagaan natin yung mga isda. Huwag nating tapak-tapakan. Ayon sa mga lokal na residente ng Tinuto at maging ang BFAR, aminado na ang nangyaring pagdagsa ng mga tonel-toneladang tamban sa baybayin nitong January 7, 2024, hindi bago. Ngunit yun ang kauna-unahang insidente na ganoon raw kadami. Bagamat ayon sa mga eksperto, normal at natural ang mga pagsasalib pwersa ng kalikasan at ecosystem na dahilan minsan ng mga phenomenon na mahirap ipaliwanag, lalo na kung may ibang pinaniniwalaan rito ang mga tao. Ang mahalaga raw, kapwa may respeto ang tao sa kalikasan.